President Aquino vowed real solutions to the problems. The president made the pledge during a pre-Labor Day dialogue with workers groups in Malacanang. He stressed that the government is focused on 4 objectives: maintaining existing jobs, create more jobs, increase the ability of workers, and ensure enforcement of labor laws to protect the rights of Filipino workers. More from Elena Luna. On the eve of Labor Day, President Aquino hosted a dialogue with members of the labor sector. He was open to issues raised by labor leaders and was ready to respond. Among the issues raised is contractualization. Makatutulong po ng malaki kung ma-certify po ninyo bilang isang urgent na aksyon na maaksyonan ang Compromise House Bill number 4853 na may pamagat na strengthening the constitutional right to security of tenure bill sa ating Kongreso. Bukas ang isip natin sa pag-amenda ng panukala dahil mula tayo sa mabuting intensyon nito. Kaya naman inaapura pa natin ang Tripartite Industrial Council na pag-aralan ng tunay na sitwasyon at hikayatin ang ibang sektor na makinahok tungo sa solusyon nito. Para sa mas epektibong implementasyon ng ating labor laws at maiwasan ang tinatawag na 555 o ang abusadong pagre-renew ng kontrata kada 5 buwan, naglaan tayo na magigit 180 milyong piso para punuan ng DOLE ang 372 na karagdagang labor law compliance officers. Inaasahan natin pagdating na Oktubre, makakatulong na sila sa paghuli sa sino mang umaabuso sa ating mga batas paggawa. Extrajudicial killings in the labor sector is also a concern for the President. Pinakamataas ang bilang ng extrajudicial executions nung panahon ng dating Pangulong GMA. Mahigit 30 kaso ng pamamaslang ang idulog namin sa International Labour Organization at nadagdagan pa ito ng 6 na kaso sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Malinaw man pong mas mababa ang bilang ng ganitong kaso sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon, nananatili pa rin po tayong alerto upang maiwasan ang anumang uri ng karahasan at matiyak na mananagot sa batas ang sino mang may kagagawan nito. Kaugnay nito, inatasan na natin ang DOJ na doblin pa ang kanilang pagkilos para sa maigting na investigasyon at pag-uusig sa mga labor-related cases. He also clarified the taxation concerns of employees. Hiling din po namin manggagawa mga sumusunod na batas na bawas buwis. Una, pagtataas ng taxation bracket ng de minimis benefits mula 30,000 tungo sa 60,000. Kapag ginawa natin ito, 2.74 billion pesos ang mababawas sa kinakalap na buwis. Ang katumbas po nito, mahigit 3,000 silid-aralan o mahigit 11,000 kabahayan. Makatuwiran bang ilagay po natin sa alanganin ang edukasyon ng mga kabataan? Ipagkakait ba natin ang mga proyekto pabahay ng mga makarita? Huwag naman po sana. After the program, the President, along with some cabinet members, had a private meeting with the leaders of the 17 labor groups present. Presidential spokesperson Edwin De Cerda, who was present during the meeting, said that the President told them their demands are reasonable. The President also discussed with the labor leaders options to address their concerns. For the People's Television, Elena Luna.